It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storicon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stores are watching this Friday, March 7. The Environment Department has canceled its 2002 contract with Blue Star Construction Development Corporation. The DNR cited alleged violations, including failure to complete a government housing project. The company must also vacate the Masungi Georeserve in Rizal within 15 days after receiving this notice. Masungi Georeserve Foundation Incorporated calls the DNR's move, and we quote, an attack on every Filipino striving to protect our natural heritage in the face of worsening floods, landslides, and droughts that threaten our communities. Palawan's local government has approved a 50-year ban on new mining permits due to environmental concerns and strong local opposition. The province currently hosts 11 mines, but pending applications will now be blocked. As for existing mines, they can continue operations without expanding. A commissioned survey by the SWS found that 70% of Filipinos would vote for candidates who prioritize eradicating corruption. Meantime, the remaining 30% could include those unlikely to vote for anti-corruption candidates or those who see the issue as non-influential. The 2024 Corruption Perceptions Index ranked the Philippines 114th out of 180 countries. And it seems like the Pope's health has been improving over the past few days. He has released an audio message for the first time since his hospitalization. He expressed gratitude for prayers during his 3-week battle with double pneumonia. The Vatican earlier said that the pontiff's condition remains stable with no new respiratory crises reported. And joining us this coming weekend, Storycon's resident political pundit, Tito Raul Llamas. Happy weekend, Ed. You're so blue today. Yeah, bluer Just like than blue. Bluer than blue. And from the Philippine Star, ang laki ng ngiti na nakadilaw, lemon yellow, si Editor-in-Chief Ami Pointuan. Happy weekend, Beyond Ami. yellow. Beige. Ha? Beige. Happy weekend. Beige ba yan? Iba yata yung dating dyan ng ano. Dating dyan ng mga Hindi siya kulay. mukhang beige eh. First time ko This is nakita. beige. This is not yellow. First time ko nakita si Ami ng face-to-face in more than a decade. Oo nga. Oo. Oo nga. Sa residence Kagabi. ng British Ambassador, kagabi. Aba, kakalat-kalat kayo ha? Oo, delegation ko. Tumakas na ako pagkatapos ko manggulo. So did you stir the pot until it started boiling over or what? Nanggulo ko, tapos sabi ko kay Rene Almendas, ikaw na bahala mag-ayos ha. Yeah, that sounds like you. Dadating yung foreign minister ng UK. Next week. This weekend. Oh, really? Okay. Yes. What do we expect from that end? Do you expect anything big? Or is Wide it, range of issues on defense cooperation. Well, defense ties anyway, saka economic, and of course may mga geopolitical issues. Baka hindi na economic dahil tinakot ko na eh. Okay. Okay. Ikaw talaga, are you undermining our efforts to be the next first world country in Dami namin Southeast nun. Asia? Dami namin kagabi. Marami. Halo-halo. Anyway, teka, medyo fully packed tayo ngayon eh. So, but before anything else, yung DNR today, this morning, announced na Yes. kina-cancel yung kontrata ng Masungi. Well, not Masungi, but the developer of Masungi, The company. which is Blue Star. And I think they're also Kaya ordering them nag-react to leave Masungi. Nag-react na nga yung Masungi Foundation. Of course, they are lamenting the cancellation. Pero ano ba Yan, talaga yan yung yung mga- Ami, ano ba talaga basis nung agreement na yon? Dapat kasi protected area yan eh. Di ba? Meron daw mga violations kanina, hindi ba? Binanggit na dun sa story, yung ibang supposed violations nung hindi daw nasunod yung mga sa kontrata. Kaya iniintay pa natin yung medyo detalyadong sagot naman ng Masungi Foundation. Parang medyo marami yung violation na record dyan. Nanilista. Oo. Okay, so we have Kaya that hindi as a major story today. But anyway, let's bring in our first guest kasi medyo siksik tayo ngayon eh. We have for our first guest, Engineer Albert Cañete, whose firm designed the Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela
that partially collapsed earlier this week. Sir, Engineer, magandang hapon po and thank you for joining us this afternoon. Gandang hapon po, afternoon Engineer. Sir, nakamute po ata kayo. Baka nakamute po kayo. Wala po kaming sound. Ay, sorry. Yun, yan, Hello, yes, sir. Ano po? thank Got you, sir. lahat. Saka mga listeners niyo. Oh, sir, thank you for joining us. Sir, I was listening kanina dun sa interview niyo dun sa Frontline Express. Tama, sabihin niyo sa akin po kung tama intindi ko sa sinabi niyo. Bali, ang sinasabi po ninyo, suma total, the bridge was designed according to the specifications ng bridge code. Both nung 2015 and yung the earlier bridge code before the retrofitting, I think it was 1997. So sinasabi niyo bale, tama lang yung design as per the bridge code nung ginawa yung bridge, pero ang mali ay nasa dump truck, tama ho ba? Are you saying that ang may kasalanan talaga ay yung truck na nag-overloading? Yeah, ang truck kasi natin, ang bridge code kasi natin, nakakopya tayo sa American na code. Ang American na code is based sa kung anong ini-specify naman yung manufacturer. So, therefore, ang mabababa lang yung axle load na ginagamit namin sa design. So much so na pwede ba ako mag-share? Hindi. Sir, medyo bilisan po natin kasi kung mag-share kayo, Anyway, Summary lang, summary. Oh. sa bridge sign kasi ng code, ng DPWH, sa department order nila, ang nagpapalagay sila ng load limit na 27 tons sa 10-wheeler. 27 yung dalawang tons. tandem axle sa likod. Opo. Tapos gulong sa harapan. Opo. So, kung itong mga load limit nila ng mga tulay, nakabase ito sa ginagamit namin sa design ng mga load, nakabase sa American naman na code. Opo. And itong Kabagan Santa Maria Bridge, 2 lanes ito, 2 lanes to Opo. na tulay. Opo. Kung susumahin, pwedeng dalawa. Ang design namin yun, 2 truck sabay. Na So, 27. yung 27 tons, pwede mong doble. And 54 tons, kakayanin siya. So sir, ang sinasabi po nyo, yung specs that were required of you dun sa design ng gobyerno, yung dinesign ninyong specs, hanggang 54 tons. 54 tons, 54 tons. kakayanin As siya. per the specs na nirequire sa inyo ng DPWH noong 2012, 2013, tama ho ba? So, yung sa bridge code, Oho. nakasunod sa bridge code. So, Engineer, ay mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design. No comment. Hindi, Ano? engineer, linawin ko lang. Kapag ganyang merong binibigay sa inyong pang-design, ang magbibigay nung specs ba DPWH, kailangan pa ba nilang sabihin na kailangan tong bridge na to, kaya yung 52 tons, o kailangan tong bridge na to, kailangan mas mabigat na gross weight ang kakayanin? Pwede ba nilang sabihin yon na i-design nyo tong bridge na kahit mabigat na truck ang dumaan, pwede? Sino yung mauuna, kayo o yung DPWH? Actually, hindi DPWH, hindi kami. Merong bridge code na kumbaga, yun yung kodigo natin. Parang legal code. Understood na yun. Yun Parang ang sinusunod ng lahat. Understood yun, nasusundin yun na. Para pong default, ibig nyo sabihin, kumbaga wala nang pag-uusapan, ito dapat, ganun. Wala nang konsultahan. Sinusunod ng lahat ng design. Pero bakit po nasabi ng Presidente na ang problema ay design? Opo. Very vehement siya ron. No? Mahirap kasi alangan naman sabihin ko hindi siya bridge expert So, definitely yan. Pero dati ho kasi, Engineer, ang tawag, Hindi niya. nagtatawanan Yeah. sila dyan dahil ito daw yung pinaka-expensive na footbridge. Dahil for a long time, mga tao lang ang nakakadaan. Tapos pinadaan tricycle, tricycad. Tapos mga kotse. Tapos nung pinadaan na, nung inopen na sa lahat, dyan bumagsak. Ang sabi nung engineer na kausap namin a week ago, ay 110 tons yung truck. Tinitignan namin yung truck. Ang 110 tons kasi ay 3 Abram tanks, no? Ang timbang. Ibig sabihin 3 Abram tanks na magkakapatong yung bigat ng kwan na yan, ng truck na yan. Natimbang nyo ba yung truck na yan? Hindi, ang Region 2, DPWH, ang nang sukat nung yung box sa likod, dump box ang tawag dyan.
Yung lapad, yung haba, saka yung taas. Na-compute nila yan na more than 30 cubic meters yan. Tapos yung mga bato-bato na na nakita niyo na kumuha rin sila ng sample diyan tapos tinimbang nila nasa 2.8 tons per cubic meter ata. Pag minultiply mo yan, lumabas sa computation nila 85 tons yung dala ng truck. Tapos yung truck nila na 17 tons, pag pinagsama mo yung dalawa, total niyan 102 tons. So sir, you're saying basically talagang overloaded Galing sa ang truck. DPWH Region 2 yung information. Okay. Wala akong secondary lang ang information. So ano Yung po, nadidinig ko rin lang o napapanood ko rin lang sa balita. so ano po mangyayari dyan? Kung sinisisi kayo ng pinakamataas na opisyal ng bansa, no? Anong mangyayari diyan? Kayo ba yung kakasuhan? Yung truck ba ang kakasuhan? Hindi. Ano bang kasuhan diyan? O baka lalabas diyan na may kasalanan si Zelensky. Si Putin yan. Kasalanan ni Putin yan. Hindi. Kidding aside, yung mga ganitong pag nagko-collapse, para bang aeroplano nag-crash, mag-investigation ka. Dapat may forensic engineering investigation ito. Bakit ito yung bumagsak? Kung susundan pa natin yung sinabi ni Senator Kiko Pimentel, bakit mula 2022, 6 na yung tulay na bumagsak dyan sa mga overloaded na truck? Dapat imbestigahan, sabi niya, imbestigahan daw ng Senado. Dapat i-forensic to bago magbitaw ng statement. At base dapat siya sa resulta ng forensic engineering investigation. So engineer, hindi yan problema ng Engineer, pwede bang sabihin sa inyo ng DPWH, pwede bang imbis na yung default default design niyo, specs niyo, pwede bang i-fortify yung bridge niyo para makayanan yung 102 tons na truck? Kasi may nakikita naman kami mga bridge na built for that kind of yung ganong tonelada. Pwede bang sabihin yung sa inyo ng DPWH, pagkakontrata sa inyo, i-design nyo ako ng ganitong bridge na kaya tong ganitong weight. Pwede ba nila sabihin yon? Actually, in one sense, ginagawa nila yun. Kasi ngayon, ang mga major highways nila, 4 lanes. Kaya kapag naka-design ka ng 4 lanes, parang naka 27 times 4 ka, 108 tons na kagad yun. Kaya niyan dalhin. Basta isang overloaded truck lang, kaya niyan 108 tons sa 4 lanes. Ang problema natin ngayon, yung mga 2 lanes natin na mga lumang tulay. Dahil yung mga bagong tulay ng DPWH, gusto nila 4 lanes ang 4 lanes na yung So yung rated capacity po pala is per lane. So per lane. Pag mas maraming lane, per mas lane, mabigat truck kaya. ang ilalagay mo pag Opo. nagdi-design ka. Ang design namin is worst case, sabay. Per lane, sabay-sabay, merong truck. So pag 4 lanes yan, 4 na truck, sabay-sabay. So sir, Na- Hindi pwede i-fortify. It's a bridge. Hindi pa siya pwedeng tibayan para kahit 2 lane lang kaya pa rin yung medyo mabigat na So, dyan na papasok yung retrofitting. Kailangan ng retrofitting program na lahat ng 2 lane na tulay na investigate nila kung kakayanin o hindi yung mga ito. Yung maiksi kasi tapos yung mga pre-stress, matitibay yun eh. Sobra-sobra yung tibay. Kaya niya nung overloaded na Pero itong mga bakal na mga tulay na mahaba, medyo wala siyang kasing reserve strength yung sa So, hindi Pero niya pwede kakayanin. po siyang i-fortify, Pwede siyang i-fortify. Retrofit ang tawag na Pero engineering. engineer, hanggang ilang beses siyang pwede i-retrofit? Dahil na-retrofit na yun more than 200 million. Nakadalawa na. So i-retrofit ulit. Kali isang retrofit. Pero retrofit Dahil sa, ng retrofit? Dahil sa 2015 code, pero hindi siya ni-retrofit para sa mga truck ngayon na pabigat ng pabigat. Truck natin ngayon.
Sir, ibig niyo sabihin, ito pong truck na ito, kung tama yung computation ng DPWH, hindi siya pwedeng tumuwid ng kahit anong tulay natin ngayon. Na 2 lanes. Na 2 lanes, Sa 2 lane. Hindi Pwede siya siya kaya naman. kahit anong tulay ngayon na 2 Pwede lanes. siya sa tulay na pre-stress. So, pangkwan talaga yan, footbridge. Hindi, pwede ito sa tulay na hindi overloaded yung truck. Kunyari, yung mga luma natin mga dump truck na 15 cubic, yung laman, kaya-kaya yan. Mhm. Sir, Kaya-kaya yan. Huwag lang ito mga bagong truck na umaabot na ng 100 tons. sir, Engineer, alam ko we're not hindi ano, kayo kasama dito, no? Kasi 2023 and 2024, nag-retrofit na tayo. Ang mahal-mahal nga, 378 million yata yan. Anong ginawa doon sa retrofitting ngayon? Ibang kumpanya na yun. Ibang kumpanya na. O, ibang kumpanya siya. Pero, engineer, kung ginawa yan ng Japan, doon sa original nila na 1.8, tingin nyo mangyayari yan? Hindi ko na, wala na akong, hindi. Paano sila ang unang gumawa kasi ng di proposal pinaka-release na yan, yung Sila mga- unang gumawa ng proposal, 1.8 billion, tapos ang sabi ay mahal. So ngayon, baka mas mahal pa at hindi mo pa sigurado yung tibay nung bridge. No? At least sa Japan, kung sakali may ganyang problema, sila mag-aayos. Pero, kanyan hindi sila papayag na magkaganyan dahil masisira sila. Sa Pilipinas kasi, walang namumroblema na masira eh. Masira na yung bridge. Pero Ronald, tayo, taxpayer, tayo namang problema. Kanya nga. Oo. Yeah. Oh. Paano, kausap ko dyan yung governor eh. Ang sabi niya, ang original dyan ay Japan na 1.8 ang quotation, sila ang gagawa, sila mag-i-insure, etc. etc. Sabi, masyadong malaki. So ngayon, ay pataas na ng pataas, pa-retrofit na ng pa-retrofit. Baka lumampas pa ng 1.8 at hindi mo pa sigurado yung tibay. I-engineer sa tingin nyo, kasi you're talking about new generation trucks eh. Sa tingin nyo, Correct. kailangan i-amend yung bridge code para yung mga specs, dahil default ka mo sa inyong mga nagdi-design yan, mag-iba yung specs. Sa tingin nyo, Yeah, kailangan yeah, i-amend yeah. yung bridge code. Actually, doon, author kasi ako ng libro eh. Yung pang-apat na libro ko, Design and Bridge Superstructures. Sa chapter 1, may discussion ako doon ng overloading. Kasi mabigat yung overloading dito sa mga tulay from my experience. So, nagre-recommend ako na kapag nagdi-design ka ng tulay at maraming truck ang dumadaan, gumamit ka ng overload factor. Kasi ang nakalagay naman sa code, minimum lang yun. Wala naman nagbabawal sa'yo na pasobrahan. So, from my experience, nagre-recommend ako na sana na yun ng designer. Na kung ini-expect mo may mabibigat na bagong truck na dadaan dyan, din itaas mo yung loading mo ng capacity ng tulay mo. sir, I'm sure you've Pero seen the kailangan video. siya ng legislation. Sa tingin nyo, kailangan baguhin yan yung ang batas. problema, dapat hindi siya legislated. Alam mo bakit? Ah. Ang bilis ng advance ng technology. Ang bilis, parang cellphone yan o laptop. Ang bilis magana ng bagong generation. Pag nagbago na naman generation ng mga truck, bibigat at bibigat lang yan. Hindi siya, laging naiiwan yung code. Mhm. Tapos So- yung legislation na 13.5 tons na maximum axle load, matagal na napag-iwanan siya. Sir, Hindi na siya kakayanin sa mga bagong. So lahat ng... i-comment sa mga designers na i-recognize niya na yung fact na merong overloading. And So lahat ng tulay natin... Unfortunately, ito, nag-design ako ng overloading dito sa slab lang ng 50%, pero kulang yung 50%. Kulang yung 50%. So Saka lahat hindi ng siya mga kung tulay, tulay. lahat ng mga tulay natin, engineer, dapat i-assess. Alin? Lahat ng mga tulay Mga natin, tulay natin? ng mga luma. Yung pwede, pero sa kamadali lang ang yeah. Kukunti lang naman ng mga bakal na tulay na ganito mahaba. Karamihan konkreto na maigsi. Yung konkreto maigsi, kaya-kaya na yung overloading. Pero meron ding ibang makikita niyo yung mga bumagsak ng mga tulay recently, bakal yun. Aha. Mga steel truss. Well, sir, I'm sure you've seen yung mga videong lumabas, yung mga drone video ng tulay na bumagsak. I'm wondering lang kung sa tingin ninyo, tama yung pagkakagawa doon sa tulay.
Kasi may ibang nagsasabi na baka yung, for example, yung pinakakalsada, sapat ba yung Manipis. 23 centimeters? Again, hindi kami inhinyero. Sorry. Hindi kami inhinyero, pero may mga nagtatanong kung sapat ba yung kapal ng kalsada na 23 centimeters. Yan sa tulay na yan. Yung that figure comes from the DPWH regional director, di ba? 23 centimeters. Yung kalsada yan ng pavement, hindi Yung pavement sa po. tulay mismo. Opo, sapat ho ba yung 23 centimeters for this kind of a bridge? At pangalawa, ito pong arko, di ba? Ito yung parang suspension bridge, tama ho ba? Hindi, tide arch ang tawag dyan. Hindi Ang yan. suspension bridge, yung parang magapit bridge, may catenary cable Yung parang tapos may San mga Francisco Bridge. hanger Cable cables talaga pa. yun. Oho. Ito bang Tapos ang describe naman ni Presidente na dapat may mga kable nakadiretso doon sa mga poste. Cable stayed naman yun. Opo. Kapareho din ang tulay ko sa Circulo Verde. Oho. Okay. Diyan sa So ito pong sa tingin niyo tama naman pagkakagawa nito. Sapat ba yung yung kapal ng Oo, pavement oo. at tama ho ba yung pagre-reinforce nung Materials. arko doon sa sa pagsuporta ng arko doon sa Sa kalsada? materialis hindi ko na maano yan kasi kami bilang designer, hindi kami ini-engage ng DPWH para mag-supervise. Iba na yun. Hanggang no comment lang ako dyan, wala akong dahil hindi ako involved sa construction. Wala silang say dyan. Yes, sir. Pero sir, yung kapal po, tama lang yung may kapal? Oo. Yeah. Yung 23 Saka- centimeters. Pag kulang yung kapal, mag-crack-crack lang naman yung konkreto, hindi yung magko-collapse. Masisira lang, may bukas, ganun. Pero hindi yung Nakakatakot. malalagit yung span. Ang naputol kasi dyan yung connection ng ng Opo. hanger Opo. doon sa Hindi kinaya yung bigat nung truck. Okay. Okay. Maraming salamat po. Maraming Engineer salamat. Albert Maraming Cañete, salamat, ang Engineer. designer nitong bumagsak, partially collapsed. Tawagan niyo po si Presidente Bongbong Marcos, tawagan niyo kahit text. Actually, dapat kasi nagantay ako na may investigation para yung after ng investigation, that's the proper time na magbigay ng statement. As much as possible, kaya lang ang dami na masyado nakakuhatang nadidiin, hinahanap ko. Hindi naman ako nagtatago. Dapat, Kaya nga po pala Mag-investigation sila. nagsulat ng mga libro tungkol sa pagtayo ng mga tulay, no? I think it's a ako yung textbook. author ng design ng bridge superstructure. Yun yung pangapat na libro ko na lumabas. Nagkaroon kasi ng COVID kaya wala akong ginawa kundi magsulat ng libro. Okay. Nakatatlo ako doon. Nakatatlong libro. Okay, maraming salamat po, Engineer Cañete. Thank you po. Thank you po Thank for you. joining us. Okay, sige. Thank you. You're watching StarCon on One News. We need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, aming pamintuan ng Philippine Star and Tito Raul Llamas, our resident political pundit. Ngiti naman dyan. Yan. Okay. Generic ka lagi ngayon, ha? Description mo kay Ronald, ha? Laging generic. Sige, babalik ako sa political pansit. Okay, we're supposed to bring in our next guest for today. I don't know if he's already on the line. Okay, we're getting in touch with him right now. We want to talk about the SWS survey commissioned by StratBase on the choices of Filipinos for WPS. candidates. Yeah. Ang headline natin, yung 70% na boboto sa mga lumalaban sa corruption. Pitos about 10 Pilipino will surely vote for anti-corruption pero Olympics. kanina, usual na yan eh. Actually, it's a generic Usual yan eh. Ang bago dito sa survey na present nila ay yung 78% na boboto sa mga kandidato na susuportahan yung issue natin, laban natin sa West Philippine Sea. Sa China. Dahil foreign policy has never been an election issue. Baka ngayon ay election issue siya. Ang alam ko dyan, 78%, tapos may 22% na hindi, pero may 10% na undecided. Medyo overwhelming yon, no? At meron ding 77% na ang tingin ay dapat yung gobyerno ay ipaglaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea. So, tapos may malaki yung undecided. Tapos kaunti lang yung tutol doon na ipaglaban natin. So, sa akin, dun sa survey na nilabas nila, yung iba kasi usual na yun eh. Corruption, Which inflation. candidate will advocate for corruption? Kaya nga, exactly. Pero ngayon, Everybody will advocate pero against ngayon it. kahit yung sa West Philippine Sea, lahat
pro-West Philippines yun eh. Bagay, that's true. Pero pero conversely, my question would be, if 7 out of 10 Filipinos will vote for a candidate who is against corruption, what about the other 3%, 30%? Para sa kanila, hindi issue yun. Hindi issue. Hindi ibig sabihin na iboboto nila yung corrupt. Yung corrupt. Sinasabi lang nila, hindi Pero issue yun. hindi na ano sa amin yan. Mas ibang issue na mas malapit sa sikmura ang kanila. Pero hindi naman nila sinasabi na iboboto nila yung corrupt. Malay mo. Oo, walang ganon. No? Unless mabigyan sila ng akap. AX. AX tupad. Hindi, actually, yung peg ng SWS, doon sa survey nila it has become an election issue nga yung West Philippine Sea. Yes, yun yung bago. Yun yung hinahangad nila doon sa survey na yun. Ano Kaya yung number doon sa West Philippine Sea? 78%? Yan ang hinahanap. 78%. 78%. So almost 8 out of 10. Ang nilabas ng ADR ay 8 out of 10. Kaya malaking issue yun. And of course, yan na nga, malaki yung sa corruption. Titingnan natin kung talaga may impact siya in the midterm elections kasi baka maraming mawala dyan sa sa mga nag-aspire dyan sa, well, at least yung top 20, no? Baka maraming malaglag dyan kung totoo yan, Yes. Kasi yung ibang survey, mukhang hindi naman nare-reflect yan. Yes. Pero halimbawa, next week, alam ko may mag-scale up dyan na iboto yung mga may track record. Hindi yung pumuposisyon ngayon. Dahil sa ngayon kasi, dahil tumatakbo, lahat sila ay pro-Philippines. Lahat sila ay anti-China. Diba? Lahat sila ay pro-West Philippine Sea. Pero ang titignan na mag-i-scale up yata next week ay yung track record. No? Anong ginawa nila nung panahon ni Digong? Ano yung mga statement nila nitong nakaraang 2 years? No? So, mukhang yun ang gagawin nila Justice Carpio, Admiral Ong, Kiko Aquino D, Rafaela David, at tapos mga artist, no? Noel Cabangon, yung Bandang Rouge, no? etc. So, gagawa sila ng Pero dyan nga ang tanong, alam ba ng mga tao kung sino yung mga kandidato? Yes. Kasi yan, issues-based yung survey na yan Alam ba ng mga tao kung sino yung kandidato who were strongly for our current position sa West Philippine Sea from the start at kung sino yung parang kumbaga sana nag-turn coat ngayon. Pero dito lang to. To Ami's point, just to explore Ami's point some more. For example, si Bato de la Rosa, if you listen to him in the last few days, last few weeks, meron sa mga bitaw na makikipagpatayan ako para ipaglaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Di ba? May mga ganun siyang bitaw. Ngayon, sisingilin siya nitong grupong ito next week. Anong ginawa mo nung panahon ni Digong? Ganun yung sasabihin sa kanya. No? At least si Amy, naglabas talaga ng strong position against the US at may pagka-pro-China. Yun, pwede nilang i-call out yun. So yun, klaro yun. Oo, klaro yun. Yung kay Bato, tsaka kay Bongo, etc. Halimbawa, si Lambino, yung nasa slate ni Digong, siya yung head ng Filipino-Chinese Friendship Society. Yan yung laging kasama ng Chinese Embassy sa mga activities nila. Yan yung bumabanat. Yan yung sumama magbuo ng Kilusan para sa Kapayapaan, kung maalala mo, a year ago. Yung kila Bobby Tiglao, kila Herman Chu Laurel, Harry Roque, Sasot, binuo yan Tapos, after a few months, namatay. So, ang habol niyan ay to change the narrative. Na yung mga gustong depensahan ng West Philippine Sea ay pro-war. At yung gustong ibenta yung West Philippine Sea sa mga Chinese ay pro-peace. So, yan yung mga ibabalik. Pero, whether that will be effective in 2 months is another thing. Paano tama naman kasi yung sabi mo? Ganito yung issue, pero naididikit ba yan sa kandidato? Baka hindi pa. Kasi for example, yung bito ni Bato, parang makikipagpatayan ako at handa ako mamatay. Hindi, actually, sinabi pa nga niya. Di ba, Ami, sinabi pa nga niya, iba si Digong, iba ako. Nagganon pa siya Yan na nga. Although sa dulo... Depende siya sa delivery Yes, pero sa dulo, medyo nag-backpedal siya. Si Digong ay not pro-China, pro-Pilipino. Di ba? Pero nung una niyang salbo, medyo nilaglag na ng konti. Medyo nagdidistansya siya ngayon. Siguro may nakikita yung numbers of the Dutertes Kahit sa impeachment, di ba, sabi niya, he will be independent, he will assess the evidence. Sabi mo nga, in so many words, sinabi niyo na dedepensahan niyo si Sara. Di ba? Yun ang tanong mo Ako lang daw nagsabi nun. Hindi naman daw niya sinabi yun. Ikaw talaga, Ami,
Oo, May ganun I pala. stand corrected. Sige. Si Ami talaga, oh. Yung kulay mo talagang suot, ano eh. This is tan. Okay, okay. Tan. Tan. Pag nagdilaw ako, makikita nyo, magdidilaw ako sa Lunes. yeah. Yeah. Yung tunay na dilaw. Pinaplano talaga niya eh. O, yung suot niya kahapon, yun din yung suot niya kagabi. Maganda pala Hoy, yun. nakakahilo. Maganda pala yun pagkwan eh. Pag personal. Oo, pag So, ano personal. gusto mong palabasin? Pag sa TV, hindi maganda. Hindi, paano? Iba yung TV kasi dahil... Nakakaano. Huli ka doon. Para Para sa- mo yan, oh, dilaw. Oh. Iba para- kulay dito Hindi sa mo nga alam na, monitor. katawag mo nga, dilaw eh. Oo. Oh, hindi yan ano, it's tan. Oo. Hindi Sige, siya yellow. sige, okay. Diba? Okay, Oo, okay. Okay, tan daw siya. Hindi, pag Ay, yung... iba talaga yung dating. Sa TV kasi parang optical illusion eh. Nakikita Kaya mo. bawal yun actually. Yung anong yun, yung ganon. Nakakaduling nakakaganon sa monitor. Tama. May lakad lang ako nga kagabi, kaya ganon. Alam mo ba, still on the SWS survey, these are the bigger numbers. 9 out of 10 voters will vote for candidates who prioritize agriculture, food security, and healthcare. 8 out of 10 voting for candidates who fight for workers' rights and welfare, poverty, and hunger reduction, and controlling prices. Although yun nga these are issues na everybody will agree with Na kailangan yeah. baba ang Tsaka presyo. hindi mo siya Yes. ma-connecta. And Oo. kung yan talaga tunay na issue, yung mga progressives nasa taas yan. Oo nga eh. Baliktad yung ranking nila sa It's survey. how you're able Sila to consistently, link your name to these Yan, issues. yan ang mga issue nila. Kaya nga si Willie Diba? Villamin nagbabago na dahil nagulpi siya. Paano? Pasok siya ng 12, di ba? 8 to 10, 8 to 12. So, Kaya nga. pero ginugulpi siya na, ba't yung iboboto? Yung inaamin na hindi niya alam yung trabaho ng Senado, ng Senador. So ngayon ay meron na siyang listahan kung anong gagawin niya. Kasalanan ni Gretchen yun eh. Oo, nagpa na siya. Nag-double down na siya. Alam na niya. Kaya nga. Huwag niyo na sabihin na hindi niya alam. Alam na niya. Lalo na lagi Medyo siyang, belated nila. lalo na lagi siyang kasama ni Senate President Chis Escudero. Parang gusto ko sabihin. Kaya nga eh. Oo. Lagi siya kasama. May mga pictures eh. Magkakasama sila sa kampanya. Okay, okay. Pag kumampa Paano niya, kayang gagawin? Ronald, paano gagawin ng mga kandidato na mababa sa survey to send the message na kami tong advocate neto for the longest time. Yan pala yung mga concern ninyo. Kami yung mga nag-sponsor niyan na matagal na. Hindi Well, yung yung- pang-election lang. Well, yung- Ano kayang gagawin? yung ibang kandidato na mababa talaga ang name recall, medyo mahirap na. Dahil 2 buwan na lang eh. Pero yung medyo nasa top 20 naman to 30, baka pwedeng maging disruptor. Paano si Pinoy noon, labas ng 12 nung simula ng kampanya. Pero dahil may maganda siyang ad na consistent sa kanyang personality at saka sa gusto ng mga Pilipino, yung lagot ako sa nanay ko. Di ba? Yung, hindi ako pwedeng gumawa ng masama dahil lagot ako sa nanay ko. Tapos nandun si Cory sa likod niya, di ba? So, na perfect storm eh. Pasok siya ngayon sa top 5. No? Ibig sabihin, kaya yon. Pero kung sobrang layo mo, baka mahirapan na. Baka doon sa next election na Ikaw ba may pakana nun? ha? Ikaw may pakana nun? Hindi. Alam ko. Dahil ako kasi, Ikaw, pasaway ka kasi. hindi ako takot sa nanay ko. Sabi na nga eh. Pasaway. lagi ako pinapatawag sa principal eh. kaya, hindi ako katulad ni Ed Lingao Oy, na good boy. Doon tayo. Oh, yan, good boy yan eh. Journalist ako dati. Diba? Yung kanya eh, yung nagdadala naman sana sa teacher. Ay, di sa naman. klase. Kanya, sip-sip yan eh. May kagat na yun. Oo, sip-sip yan eh. Ako, dinadala ko tamtax. So. Pero going back to Ami's point earlier kanina, yun nga it's how, paano ikakabit ng isang kandidatong kanyang pangalan sa mga isyong ito na popular. At the same time, these issues nga, ito yun, sabi nga ni si Tommy Huset na, for example, yung mga progressive candidates for the longest time, they've been advocating itong anti-poverty, anti-hunger, workers' rights and welfare, 8 out of 10 dapat yan. Yeah, Pero hindi yeah. naman may kabit yung yung, Well, sa Pilipinas, hindi bawal ang negative campaign. Halimbawa sa US, di ba, Ami, mas marami yung negative campaign eh. Talagang TV ads eh. Na negative, binabanatan yung kalaban. No, in the sharpest terms, di ba?
Ganon. Sa Pilipinas, hindi yan bawal, pero medyo alangan pa tayo. Hindi pa tayo sanay, di ba? Kaya hindi ganun kadali. Parang foul ba? Foul? Nabanatan yung mga traidor, may mga makapili, yung mga pro-China, dahil nga hindi tayo sanay dyan. Ang nangyayari ngayon dyan, viral. Lumalabas yan sa social media na walang authorship, di ba? Pero sa Amerika, may authorship. Kalaban ko ito, ganito siya kawalang hiya. No? Ganito, di ba? May ganun na sa US na mga 3 times nag-observe ako ng election nila. Bahagi ako ng isang delegation para observe. Talagang bakbakan sa TV, yung negative campaign. No? Sa atin, nangyari yan, nung alam ko, nung Ketrillanes, nung 2016, nung yung mga bata, di ba? Sinama niya sa TV ad. Tapos nagreklamo yata si Alan Peter, nagsampa ng kaso sa korte, pinigilan ng korte yung ad na yon ni Trillanes. Kaya lumabas lang siya ng 1 day. No? Pero negative campaign yun. Mas earlier than that, yung snap elections. Yung Marcos, may mga ad na, ako isang housewife lamang. Walang alam. Walang alam, oo. Walang alam, yung gano'n. No? Pero ibig sabihin, all throughout, hindi siya masyadong norm. Diba? It's more the exception. Para baka magkaroon ng backlash eh. Kaya mag-iipon ako ng dossier ni Manny Mugato. Pag tumakbo siya at magkalabang kami, ilalabas ko lahat yun. Yung mga natulog. Ilalabas. Tsaka yung mga iba pa niyang masamang ginagawa. No? Buti na magkaibigan Pero tayo. wala tayong nakikitang ganyan, Ronald, di ba? Kung mag-negative campaign ka sa administrasyon, napakarami mo makukuha dyan eh. Wala tayong nakikitang ganon. Medyo Mabait na mga kandidato natin, ano? Medyo meron sa social media. Konti lang, sa social even media. then. So, considering that it's social media, konti siya. Tsaka sa social media kasi walang nag-assume ng authorship. 'Di ba? Pwede mong i-black prop no? Na si Ed Lingao, no? Ganito yung hindi ang graduate, wala yang alam, hindi yan learned, no? Yung ganyan. Pero walang nakalagay kung sino gumawa, 'di ba? Dami mong pinapatamaan dyan, Ronald, sa mga kandidato. Ang dami yan. Hindi learned Hindi yan learned. May away sa Zamboanga, Ed, baka hindi niya nakuha. Yung isang congressman nagrereklamo. Niipit daw siya ng administration congressman through the budget. Hindi daw nakuha. Dahil nilabanan niya yung kandidato na sinusuportahan ng administrasyon. Teka, anong budget nakaipit? Ang kanyang MOE o yung kanyang o kanyang akap? Hindi, it's mga projects. Mga projects. nationally funded infrastructure. Projects yan. Okay. Projects. Financial daw. Naka-line item dapat Financial, yung 1 mga billion worth. Pero- 1 billion worth. Pero dapat wag niyang aminin dahil hindi dapat niyang ginagawa yan. kung naka-line item Ang naman. tawag dyan, ang tawag dyan, Hindi, it's under the GAA. Under the GAA. ang tawag dyan, Biglang insertions. na-release. Ang tawag dyan, insertions Di ba? Hindi dapat ginagawa niyan. Legislative sila, di ba? Pero related siya dun Parang sa yung 21 billion controversy versus sa 5 billion GAA, lang, di no? ba? Siguro baka makakuha tayo ng more details about what happened, kung bakit naging ganon kalaki yung budget ng DPWH for this year. Oo, An tsaka- election. At saka mga, Di ba? mga unprogrammed funds, no? Yun yung malalaki. Ang program. Oo. Tapos, nakalaki ng budget ng DPWH, bumabagsak yung mga bridge natin. Oo nga. Hindi, kasalanan ng truck Actually, Kasalanan nga ng yung sa earlier interview nito si Engineer Cañete doon sa Frontline Express, ang sabi niya, ang problema sa Pilipinas kasi is overloading daw. Itong kinumpute niya, 27 tons lamang daw dapat pwede dun sa under the 2015 bridge code. Total 54. Per lane kasi 27 tons eh. So with 2 lanes here times 2 yan, so allowed yan is 54 tons. Pero paano mo ma-check yan kung walang sukatan bago pumasok ng tulay? Yun din. No, kung meron namang sukatan, traffic yan. Ibig sabihin, i-check mo yung mga truck, bawat truck.
So, usually, Hindi, normally, meron yung yung merong Ah. parang pocket yung road Oo. na nandun yung pang-way. Oo. Di ba meron nun Pero eh? actually, Dapat bihira ako makita ng meron ganun. silang ganyan. Dapat may ganun sila for the truck. Pero Hindi ako parang, nakita ng parang ganun. exemption yun rather than the rule eh. Wala akong masyado nakikita ganun. At kung meron man, wala naman tao. Kasi doon dati sa dati namin opisina may ganun eh. Although katabi kasi kami ng port area. Okay, nasa port area. Paglabas ng port ng truck, you will be weighed with your cargo. Saka kapag gaganunin. Parang pa yan Hindi eh, ko Ami. alam kung sa probinsya may ganyan. Parang Ami sa customs yan. Di ba? Yung ine-x-ray yung mga container van. Di ba? Yung papasok yung container. No? Kaya yung iba, pagdaan ng container, yung nagche-check nakapiket. Nakadelete naman yung x-ray ko naman. Oh. Tapos may green lane dun eh, yung mabilisan, yung mga kwan. No? Hindi ko malaman hanggang ngayon, hindi ko pa natatanag. Naghihintay akong DPWH official eh. Paano nyo nalaman na 102 tons yung truck? Tatlong tangke nga yun. Diba? Tatlong tangke. Nalaglag na yun. Ito yung Hindi, sabi ni nalaglag na eh. engineer Paano eh. nilang nalaman? Ang sabi ni engineer, sinukat, kumuha sila ng 1 cubic meter itong load ng truck na ito, tapos tinimbang nila, tapos they multiplied it with the capacity ng yung kanyang yung kahon ng truck, and they multiplied it. And that's how they derived out Pero may supposedly. daladalang bato eh. Winay ba nila yung bato? Yun nga. Yun daw ginawa nila. They took a sample of 1 meter. Parang, cargo. parang hindi ganun kadaling gawin yun, pero wala naman tayo alam dyan. Ang alam lang natin yung Oo, pelikula na sabagay. tinimbang ka, ngunit kulang. Ito, Ito sobra. tinimbang ka, ngunit sobra. But si engineer kasi was also quoting the DPWH Region 2 director. Yeah. Doon daw galing yung detaling yun eh. Which is also what he told us nung last week. Oo, yan. Itong oo, director ng Region tama. 2. Oo nga. Oo. oo. Yan yung From the sinabi niya start eh. talaga sinisisi nila yung truck eh. Oo, from the Hindi kasi start, nagbasa nagsisi yung ng truck. driver nung nakasulat doon sa bridge. Saka yun ang pinakamadaling sisihin eh. Yeah, it's also true. Ba't mo sisihin DPWH? Yun lang. Diba? Nakakatakot pala to na almost all two-lane bridges, Yes. yung ganyan Kaya truck Ed, independent pag lang dumaan. ikaw madalas ka sa probinsya. Kaya Pag huwag ka nga- nagka-travel ka sa probinsya, huwag ka pag susunod sa truck. two-lane bridge, tumingin ka muna front and back kung may kasabay kang truck. Oo nga, Bakit oo may nga. nahulog eh. May nahulog nga. na dalawang SUV and one motorcycle, di ba? Oo, oo. With the truck. Nahulog doon sa ano. Pero ini-imagine ko yung 102, 105 tons eh. Tapos nakita ko yung truck, hindi naman masyado malaki. Di ba? Hindi ito yung Hindi mga nga siya masyadong malaki. Hindi siya yung mga giant Hindi truck monster sa truck. kan eh. Oh. Kaya It's a dump truck. that's practically 3 tanks na patong-patong. Yung 102, 105 tons. No? Dahil usually yung mga tanks, 30 to 40 tons eh. Yung mga tangke ah. Hindi pa nakasakay si Manny Mugatoron. No? Pag sumakay si Mogzon, Sumakay siya. Overloading talaga yun. No? Overcrowding, overloading. Lalo pag may hawak, may dala siyang pansit. Kasyo pa. Kaya alam niyo na kung bakit corruption is a top concern of voters Yes. according to the SWS. Yes. Yan. Oh. Oo, kaya lang hanggang dyan lang tayo. Paano, tuloy-tuloy pa rin yung mga hanggang Parang- survey lang. parang- Pagdating ng eleksyon sino naboboto? Sige nga. Parang ang daming ex-convict na naboto, no? Oo, marami na. Di ba? Nadadagdagan pa yata, eh. No? Oo. Okay, sige. Bitawan na natin itong programa to dahil Biyernes na ngayon. Oo nga, Hanggang dito weekend na lang na, tayo. weekend. Mag-uwi na tayo at magpakaligaya. Maraming salamat for joining us this afternoon. Aming pamintuan all the way from Parañaque City for the Philippine Star and Tito Rol Llamas, ang ating pandit pangkalawakan. Happy At weekend. hindi expert sa tonnage. No? Ano yun? Isang cubic meter nung... Cubic meter. nung Nawala na ako, mahina ako sa math eh. tapos minultiply nila para maging... Para ma-extrapolate ang bigat ng tapos plus tapos the weight 17 tons yung weight of ng the truck. vehicle. Oh, 80 plus tons daw yung... Kaya ka naging pandit at kaya kami naging journalist at siya ay engineer. Ha? Actually, kaya ako nag-journalism dahil ayoko ng mathematics. Pero may book, the guy writes books on building Yes. bridges, among other things. Specifically, bridge design. Mukhang textbook Bridge ginagamit design. kasi Hindi, kung okay kayo, next week, imbitahin natin yung kaibigan ko na head ng isang bridge company sa France. Ang specialization nila ay ganitong mga... France lang naman, no? ganitong mga metal bridges. Sila ang gumagawa niyan.
Actually, siya yung gumawa nitong ating Skyway. Ating Skyway, no? Nandito siya o nasa Siya. France siya? Nasa France, syempre. No? Nasa France, syempre. Alam No? ko Baka nandito eh. gagastusan pa yan ng TV5, Nasa ha? France. Eh, ano ba naman yung Zoom? Zoom naman. lang. Zoom lang eh. Does he speak English? Alam ko, Oo. pupuntahin mo dito. Tsaka Because we do not speak French. Tsaka hindi lang siya may-ari ng isang well-known metal bridge company. Siya ay mayor. Nagulat nga ako nung election sa kanila, yung mayor ay watcher. Dahil sa kanilang munisipyo, walang history ng cheating. So hindi Ay, kaya bawal. nga. Yun na nga yun. Hindi bawal na yung mga kandidato ay watchers. Yan na nga yan. Oo, ibang-iba sila. Pwede rin natin imbitahin Hindi yung, pwede gawin dito yun, ha? yung gumawa ng Eiffel Tower. Sila yung Actually, kontratista ng mga roro natin. partner nila yun. French yan. Partner nila yun. Ang pangalan ng kanilang company, Matier, oo. Matier Eiffel Company Matier, yan. oo. Partner Matier nila yung gumawa Eiffel. ng Eiffel. Sila gumawa Hindi ng pwede dito roro yung natin ganun, na, ha? Yung kandidatong watcher. Yes, yes. May imagine mo yun, nung kandidato watcher dito sa Pilipinas, yung boboto, ano ka lang yan? Oh, isang tawag lang yun next week. Oo. Kaso- Sige, ayan, sabihin mo sa kanila. Oh, Yung isang Matier tawag lang. Eiffel. Oo. Si Matier Eiffel. Makakaintindi yun ng ng Yes. tensile strength ng Oh, metal. tensile. Pencil. Tensile. Tensile. Oh. Hindi, Tensile. Oh, Pencil. Rhymes with pencil. hindi, LE eh. Saka ina-explain nila yung di ba kapag gumagalaw yung metal, it doesn't mean daw na mahina yung foundation. Labo eh. No? Labo. Nag-goodbye na ako. Ay, wala kayo sa lolo ko. Pag-weekend ng aking dalawa. Just again, Monday at 4 p.m. for the Story Con. I'm Ed Lingao. We are One News all sides all the time. Wala ka sa... This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.